Manalangin po tayo. Hallelujah. Amang banal, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat sa gabi ito, hiniling po namin sa iyo na samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Manguna po kayo sa amin, tulong mong maunawaan po namin ang lubos ang aming topic. Dalangin po namin na gabayan kami na yung banal na espiritu at tulungan mo na alisin ang namang katigasan o yung mga bagay na humahadlang upang hindi namin maunawaan ang iyong mga salita. Lord, dalahin ko po na patnubayan mo at gabayan ang aming pag-aaral at nawa ito ay mahulog sa mabuting puso ng bawat isa na tanggapin na may kaamuan ang iyong mga salita. Dalangin po namin na patuloy na ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna sa amin, mangusap po kayo sa amin at sa bawat isa na makikinig. Salamat po, Ama, dahil ang katotohanan mo ay dapat namin ipamahagi, ipahayag, upang hindi kami malamangan ng aming kaaway. Sa iyo namin nagkakatiwala ang panalangin ito. At gayon din po yung mga mahal namin sa buhay na wala pa sa aming kani-kaniyang tahanan. Kayo po ang maghatid sa kanila sa kanya-kanyang tahanan ng bawat isa na ligtas sa anumang kapahamakan. Ang dugo ng Panginoon Jesus ang tumakip po sa aming lahat. Ikaw maluwalhati at madakila sa aming pag-aaral. Samahan kami at patnubayan sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen po. Sige po. Tayo po ay magsimula na. Magandang gabi muli sa lahat ng mga naka-online na. At i-share na po ninyo ito sa iba, no? Para po tayo po ay maraming matutunan at patuloy natin maunawaan kung anong kalooban ng Panginoon. Okay, sige po, ang topic po natin ngayon, hindi muna patungkol sa parable ang ituturo ko, upang bigyan daan po natin ang isang tanong na masyadong trending po ngayon, na tayo po ba mga Kristiyano ay dapat mag-celebrate ng Halloween, no? Dahil ngayon po ay October 30, so ilang araw na lang November 1 na, no? At bago dumating yung November 1, marami pong halos buong mundo ay nagse-celebrate ng selebrasyong ito. Ginawa nilang annual celebration ng mga tao sa mundong ito ang tinatawag na Halloween, no? So, bakit hindi natin dapat i-celebrate ang Halloween bilang Kristiyano, no? At kung totoo tayong Kristiyano, hindi na tayo dapat nagpa-participate sa mga ganitong gawain. Yung iba, dahil mas maraming gumagawa, kaya yung iba nakikipag-participate, no? Pero hindi nila alam ang totoong katotohanan. Kaya dapat po talaga, bago natin gawin isang bagay, alamin muna natin kung ito po ay maayon sa salita ng Panginoon. Dahil bilang Kristiyano, ninanais natin na ang masunod natin ay ang kalooban ng ating Panginoon, at ayaw natin na mabigyan natin ng kalungkutan ng ating Diyos. Kaya dapat siguro, bago tayo mag-celebrate ng mga bagay-bagay na nakikita natin dito sa sanlibutan, alamin muna natin kung ito po ba ay naayon sa kanyang salita o hindi, no? At kung hindi tayo dapat umayon. Hindi tayo dapat makibahagi o makipag-participate, no? So, gaya ng sinabi ko, ito po ay annual celebration na isang araw sa isang taon na sineselebrate ng maraming mga tao sa mundong ito, no? Nang iba ay nakikigaya dahil majority gumagawa at ibang Kristiyano ay gumagaya din dahil mas marami daw ang gumagawa nito, kaya siguro, sabi ng iba, hindi naman siguro masama, no? Walang harm
hindi naman siguro masama ang sabi ng iba, no? Pero tingnan po natin kung ano sinasabi sa salita ng Diyos patungkol po dito, no? So, ito po ay day before November 1, ginagawa po itong Halloween. At yung iba sa eskwelahan, ewan ko kung yung iba ay nagkaroon na silang programa patungkol dito. Yung iba naman ay sa kanilang mga opisina, kung nagkaroon na sila dito ng programa patungkol dito sa Halloween na ito. Pero siguro hindi pa naman huli na malaman natin dapat ang katotohanan, no? At ang katotohanan nagpapalaya sa atin. Napakasarap na tayo makalaya sa mga katotohanan na matututunan natin, no? So, ito po isang tradisyon na dati na ginagawa ng mga taga-mundo, no? Ito po ay isang pagan ritual na ginagawa ng mga pagano na pag sabing pagan ay yung mga tao na walang pagkakilala sa Diyos. So, ang gumagawa po nito ay mga pagano, mga taong walang pagkakilala sa Diyos. At minsan, ginagawa na lang din po ito ng nakiusong maraming tao, halos lahat ng tao sa mundo. Sineselebrate po yung Halloween dahil pero na lang din ang katapat. Dahil pag Halloween, mabenta yung mga damit nila, mga damit na kung saan costume na ginagamit sa party, kasi ito ay isang party sa opisina, party sa eskwelahan, no? So, yung mga staff ay mabenta, yung mga tinidor na malalaki, na halos inaano nila na ginagamit daw po yun ni Satanas, yung tinidor na yun, no? Yung mga witch hat, no? Yung mga sombrero ng mga witch o mga mangkukulam, yung mga pangit na maskara, at yung mga hindi magagandang mga damit, no? So, ang mga gumagawa nito ay yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Nung una pa man sa ibang bansa, ito po ay nagsimula. Sa ibang bansa po ito nagsimula. Yung nakalimutan ko anong bansa po yun. They believe na naniniwala sila na ang barrier between the natural world and the supernatural world ay natanggal, no? So itong paniniwala nila yung nakaharang mula sa natural world, ibig sabihin tayo po yun, at saka supernatural world, yung mga taong patay na ay natanggal. So iniisip nila na bumabalik yung mga nandoon sa supernatural world dito sa mundo natin, no? So pag nag-observe sila, pag inobserbahan po natin, yung mga ginagawa nila ay mga bagay na hindi maganda, mga nakakatakot, mga ritual na bagay na wala sa Biblia, wala sa salita ng Diyos, no? Meron doon na nagkakatay sila ng mga manok, ginigilitan nila yung leeg, tapos iniinom nila yung mga dugo, no? Yun ang ginagawa nila sa araw na yun. Kaya lang, parang napaltan, may isang malaking relihiyon dito sa mundo na pinaltan yun para doon hindi nakakatakot. Kasi dati noon, yung mga tao na gumagawa nito, yung mga Celtics, yung mga gumagawa nito, nagpupunta sa mga bahay-bahay, hindi po mga bata, kundi matatanda. Pero ang ginagawa nila, ninanakawan nila yung bahay na pinupuntahan nila, kinukunan nila ng mga gadgets, kinukuhanan nila ng mga appliances, kinukuhanan nila ng mga pagkain. Kaya, ang bunga noon ay chaos, no? Kaya pinaltan nila ng mga bata. Kaya nga nausa yun, tricks or treats ng nilagay nila para maiwasan mga chaos na yon o mga violent na yon,
na ginawa ng mga tao noon ay pinalitan nila ng mga bata na na nanghihingi ng mga candy, kumakatok sa kanilang mga pintuan at nanghihingi ng candy. Pero pinalitan lang nila ng bata, pero ganun pa rin po ang kanilang idea, no? Na ito po ay kanilang ritual na ginagawa taon-taon, minsan isang taon para manghingi ng mga mag-anyo ng mga nakakatakot na kahit bata ay binibisan nila ng parang patay na, nilalagyan nila ng dugo dito o dugo sa muka, o kaya naman ay ginagawa nilang maliit na satanas na may sungay, na may buntot, no? So, akala nila hindi po to hindi naman daw po harmful, no? Yun ang akala nila. May mga anak sila o maging mga malalaki man, mga matatanda, aanyo sila na parang witch, parang vampire, parang demon. So, ang lahat ng ito ay hindi galing sa Diyos. Ang lahat ng ito ay paraan ni Satanas para mabenta o mapalungkot ang kanyang purpose ay mapalungkot ang puso ng Diyos. Na lalo na kung ang mga gumagawa pa nito ay Kristiyano na, no? So, ang plano niya at layunin ay mabigyan ng kalungkutan ng Panginoon. At tandaan natin, Satan is not a joke. Hindi po si Satanas isang katang isip, hindi po siya parang joke-joke lang. Totoo po na meron Satan, no? Sinabi po sa Ephesians 6:12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against powers, against principalities, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Totoong may Satanas, no? At kung tayo ay sumusunod dito o nagpapartake dito, nakapag-open tayo ng pintuan para makapasok siya sa ating tahanan, maging sa ating mga buhay o sa buhay ng ating mga anak, no? So, tandaan po natin, may totoong labanan. It is the battle between God and the devil, no? So, kung tandaan po natin na si Satanas po ang unang rebelde, no? Siya po yung unang rebelde, siya po yung unang rejector ng God's authority. Na nagrebelde siya sa Diyos, nireject niya yung kapangyarihan ng Panginoon at yung authority ng ating Diyos, no? So, kaya nga, kung alam natin na ito yung lahat ng ito ay galing kay Satanas, kung alam natin ito yung nakakatakot, kung alam natin na ito yung gawa ni Satan, bakit pa natin tatangkilikin? Hindi natin dapat tangkilikin, no? So, maraming mga tao ngayon, and even Christian, na nadadaya, no? Na sila pa rin na nagpapasuot sa kanilang mga anak ng tuwan-tuwa sila pag ang anak nila ay may sungay, tuwan-tuwa sila pag ang anak nila ay may buntot, tuwan-tuwa sila pag ang anak nila ay sumasali sa mga gantong party. Pero, bakit nga ba hindi tayo dapat mag-celebrate ng Halloween? Number one, gusto kong sabihin, because Halloween represent death. Ang nire-represent ito ay kamatayan. Kaya nga ito ginaganap bago yung tinatawag na All Saints Days o Araw ng mga Patay. Ito po ay sineselebrate, no? So, dahil sabi ko nga sa inyo kanina, isang trivia po na senior ko sa inyo kanina na naniniwala yung mga pagans na ito, yung mga Celtics na ito, na yung barrier daw sa araw na ito, sa gabing ito, yung barrier daw between natural world and the supernatural world ay natanggal, no? So, kaya nga sineselebrate nila ito, dahil nabuhay yung mga nasa supernatural world na namatay na ay bumabalik, no? So, kaya nga sabihin natin kahit na pinaganda pa nila, kahit na pinaamo pa nila para hindi nga raw masyadong
nakakatakot, ginawa nila yung mga bata ang binihisan nila, o yung mga bata ang pinakakatok-katok nila sa kanilang sa iba't ibang mga bahay, no? Pero ganun pa rin ang kanilang tema. Ganun pa rin, Halloween pa rin, no? Ito yung nagre-represent ng death, kaya hindi natin to dapat is-celebrate, no? So, kung makikita natin, nagsusuot sila ng mga maskara o mga damit na parang sila'y patay o namatay. At masaya pa sila kapag ginagawa nila ang mga bagay nito. Masaya sila pag suot-suot nila yung mga si kamatayan, suot nila yung damit na parang sila ang witch, o sila yung mangkukulam, sila yung vampire, sila yung demon, no? Napaka mali, hindi tama na bilang mga Kristiyano ay sumali pa tayo dito o mag-partake tayo dito. No? Kahit nga hindi Kristiyano, hindi nga tama no? Dahil dapat ang kilalanin natin ay yung iisang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, no? At alam pa natin na binibigyan pa nila ng reward sa mga opisina, sa mga eskwelahan. May reward pa yung nakakatakot na costume, no? May binibigyan pa nila, minamagnify pa nila yung mga taong nakapagsuot, nagkaroon ng mga bagay na lubhang nakakatakot o malademonyong mga mukha o damit, no? O anyo, no? So, pinopromote nito yung fear at death, no? So, sabi sa 2 Timothy 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan. Dahil, kaya nga, di ba, pag may nakita silang nakakatakot, takbuhan sila, no? Sigawan sila kasi nakakatakot, no? So, hindi natin dapat i-promote yung fear dahil sabi ng Diyos, hindi ito galing sa Diyos ang takot, no? It is not from God. God has not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan, no? Every time na sineselebrate ito, may mga natatakot, no? Nakikita natin kademonyuhan, mga patay na para na rin sila nagwo-worship kay Satan kapag sila ay nagse-celebrate ng ganitong bagay. At alam natin na mga bagay ito ay hindi galing sa Diyos. Hindi nila binabanggit ang pangalan ng Panginoon. Hindi nila tinataas gino-glorify ang pangalan ng Diyos. Di po ba? Wala. Wala yan sa tinatawag na Halloween. No? Okay, so, alam natin na hindi nilikha ng Diyos ang kamatayan. But, He created life. Binigyan niya tayo ng buhay. Ang unang tao, sa Genesis, nang nilikha niya ang unang tao, hiningahan niya si Adan, at nagkaroon ng buhay. So, ang buhay ay galing sa Diyos, at ang kamatayan ay galing sa devil, no? Dahil nang kinain ng unang tao, yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, nang sila'y sumuway sa Diyos, sila'y namatay, no? So, kung titinan po natin, walang kahirapan doon sa hardin, no? Dahil binigay ng Diyos lahat ng pangangailangan ng tao. At ang sabi niya sa tao, ang plano lang niya, at ang sinasabi sa Biblia, sa mga unang tao na sinabi niya kay Adan, pamahalaan niya yung paradise. Imanis niya ito, pangalanan niya yung mga hayop, no, yung mga halaman. So, datapwat nang sila'y nagkasala, sila'y namatay. So, nag-glorify ang death dito sa Halloween, gino-glorify nila yung death. Death is enemy. Ito'y galing kay Satanas, no? So, it destroy life, nagdi-destroy siya, winawasak niya ang buhay. Dahil yung mga unang tao, si Adan, si Eva, sila binigyan ng Diyos ng buhay, pero ginawa niya na dinisib niya ang mga unang tao upang hindi manatili sa kanilang buhay, kundi sila ay mamatay. No? So,
Ano sinasabi sa Biblia? Jesus is life. Si Jesus ang buhay. John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Ako ang buhay, no? So, ang buhay ay galing sa Panginoon. Datapwat ang Halloween, ang nire-represent nito at yung gino-glorify nito ay death, no? Sabi sa 1 John 5:11-12, to pakinggan ninyo. 1 John 5:11-12, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. So, na kay Jesus Christ lang ang buhay na ito, no? Makakamtan natin ang buhay na ito sa pamagitan ng kanyang anak. Verse 12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. No? So, na-realize po ba natin na ang buhay talaga ay nanggaling sa Diyos? Meron tayong buhay. Hindi natin dapat i-celebrate ang death, no? Dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay, no? Binigay niya sa atin ang kung tayo sasampalataya sa Kanya, meron tayong buhay. Buhay na walang hanggan, at tayo ay, kung tayo man po ay mamatay, itong ating kalagayan physical, hindi tayo mamamatay, kundi pagmulat ng ating mga mata, meron tayong buhay na walang hanggan, nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa 2 Timothy, ikalawang Timoteo, no? Ikalawang Timoteo 1, talatang 10, sabi po dito sa verse 10 ng 2 Timothy 1, ngunit ito'y nahayag sa ngayon na dumating si Jesucristo, Jesus, na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng magandang balita. No? So, winakasan niya ang kamatayan at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At binigay niya sa atin yung buhay na walang hanggang yun. Kaya kung tayo sasampalataya sa Kanya, meron tayong buhay na walang hanggan. Sa Revelation, Pahayag 21, talatang 4, ano naman po ang sabi sa Pahayag 21, talatang 4? Ganito po ang sinasabi sa 21, talatang 4. Yan, sabi po dito sa verse 4, at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So, wala nang kamatayan dahil si Jesucristo ang buhay. No? So, Jesus is life. So, we don't celebrate death, but we celebrate life with Jesus. Pangalawa, bakit hindi natin dapat i-celebrate ang Halloween? Because it honors Satan and demon. No? Nabibigyan ng kaluguran, kaluluhatian dito si Satanas at ang kanyang mga demonyo. God is not honored in Halloween. Hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos sa pag tayo ay nakikiisa sa tinatawag na Halloween. No? Hindi man lang nabanggit ang pangalan ng Panginoon. O hindi nila pinasisikat o minamagnify ang pangalan ng Diyos. Yung mga taong gumagawa o nagpa-partake o gumagawa ng Halloween, no? Ito yung party na sineselebrate to honor Satan and demon, no? So, napakadelikado. Kaya nga hindi tayo dapat makipag-partake dito o hindi tayo dapat makiisa sa pagse-celebrate ng Halloween. Alam natin na si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay kaaway ng Diyos, no? So, kung kaaway ng Diyos, bakit tayo makikipagkaibigan sa Kanya? Bakit tayo makikipag-partake, no? Kung partake sa ganitong gawain na hindi naman galing sa Panginoon, no? Anong sabi sa 1 Peter 5 verse 8, 1 Pedro 1
1 Pedro 5, talatang 8, sabi po dito sa 5, verse 8, maging handa kayo at mapagbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligin na naghahanap ng malalapa. O, kaaway ng Diyos at kaaway din natin. Siya ay lumiligid at umahanap ng kanyang mabibiktima. No? Kung tayo po ay nagpapartake sa Halloween, tayo po ay nabiktima ni Satanas. Pero mga kapatid, kung nakarang mga araw, nakarang panahon, nakarang taon, nagpartake po kayo dyan, sabihin natin kahit hindi Halloween, ano man pong mga bagay na gawa ni Satanas, tapos nagpapartake po tayo, mali po, hindi po tama, no? So, humingi tayo ng tawad sa Diyos at agad nagpapatawad ng Panginoon. Gusto lang ng Diyos na magpakumbaba tayo, aminin natin ang ating mga pagkukulang, pagkakamali, at pinapatawad tayo ng ating Panginoon. Sabi niyo nga po sa 2 Corinthians 4 verse 4, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito. Walang iba kundi si Satanas, ang isipan ng mga tao. Kaya nga po maraming mga tao, ayaw nilang maniwala sa ganitong mensahe. Ayaw nilang maniwala at ayaw nilang pakinggan, no? Na ayaw nilang pakinggan, ayaw nilang paniwalaan na ang Halloween ay hindi sa Diyos, no? So, tinitigasan nila ang kanilang puso, no? So, bakit? Kasi binulag ni Satanas ang kanilang kaisipan, kaya ayaw nilang maniwala. Pero, mga kapatid, totoo po na hindi tayo dapat makipag-partake sa gitong gawain o makiayon o makisama, no? Makipag-party, no, sa mga gitong gawain sapagkat ito ay gawain ng kaaway, gawa ng dyablo, no? So, pag tayo po ay makikiayon dito, nagbibigay tayo, nagbubukas tayo ng pintuan para sa kanya, para si Satanas ay gumawa sa ating mga buhay, no? Pinagtatawanan tayo ni Satanas. Ayan, nabiktima ko. Isang Kristiyano, pastor pa naman, o pastora pa naman, o leader pa naman, di ba? No? So, dapat, hindi na talaga tayo nakikiayon, no? Gusto ni Satanas, tandaan po natin, na mag-glorify siya. Ito yung gusto niya. Gusto niya ng kapangyarihan. Gusto niya na mag-glorify siya. Gusto niya na siya ay ma-worship. Kaya po niya nga nilabanan ng Diyos dahil dito no? So, kinakailangan mga kapatid, huwag natin bigyan ng kalungkutan ang Panginoon. Nalulungkot po ang Diyos kung tayo po ay makita ng Panginoon na tayo mga Kristiyano ay nakikibahagi pa sa ganitong gawain, no? Masakit sa Diyos na makita ang anak niya na nakikibahagi sa ganitong gawain. So, hindi tayo dapat na makibahagi dito at turuan din natin ang ating mga anak, no? Na hindi sumama o makipag-participate sa mga bagay na ito. Kung meron po silang activity sa kanilang mga eskwelahan, gaya po nito na Halloween, pinagsusuot ang mga bata ng mga nakakatakot na itsura, nakakatakot na damit, na maskara, no? Sabihin po natin yung katotohanan. Sorry teacher, humingi po kami ng paumanhin, hindi po kami makakasama dahil kami po ay Christian family. Kami po ay born again Christian, no? So, maintindihan nila tayo. I'm a teacher, ako din po ay isang teacher. Kung may mga dati nagturo po ako sa isang Chinese school, paglabag sa kanilang kultura, labag sa kanilang tradisyon, pumapayag po kami pag alam namin na ayaw po ng kanilang mga magulang, no? May karapatan din tayo bilang mga magulang. Dahil hindi pa alam ng ating mga anak mga bagay na ito, tayo po ang magsabi sa kanila, anak, hindi tayo sasama diyan kasi ayaw ni Jesus niyan, no? Paalam natin, maging bold tayo na sabihin sa kanila ang tama, maging bold tayo na ipaalam sa kanila, pangangalaga natin ang ating mga anak, kaya dapat lang na sabihin natin at
Paalam natin sa kanila na hindi na tayo gumagawa o nagpa-participate pa sa ganitong mga bagay, no? So, pangatlo, because of sin. No, nagkakasala lang tayo kung tayo magpa-partake o magse-celebrate ng Halloween, magkakasala tayo. Dahil alam natin ang mga bagay ito ay hindi nais ng Diyos, no? At kung hindi nais ng Diyos at lalabagin natin ang Panginoon, nagkakasala tayo, no? At saka dito sa ganitong bagay sa Halloween, may mga party dyan, yan, nagsisimula po yung mga drugs, inuman, mga occultic costume, no? Yung mga bagay na yan ay nag-aakay lang sa mga tao para magkasala lang po sila. Kung sinasabi nila na mas masaya doon, mas masaya dito, sa paggawa nila ng ganung bagay, nabubulagan sila. So, pray for them, no? Pero kung anak natin sila, sabihin natin sa kanila, sa ating mga anak, yung tama, sabihin natin sa kanila na mali iyon, no? Pati yung pagpasok po sa mga, dito sa Baliwag, meron dyan sa highway, ghost town, no? Ako po, binibilinan ko po yung mga kabataan. Kaya wag kayong magtampo sa akin, mga anak ko, sinasabihan ko, yung mga music team, na hindi na pwede, no? May mga espiritu po doon. Sabihin nyo lang na, akala nyo lang na wala, pero meron po. Minsan, meron akong isang anak nang sabi, nung mga nakaraang mga taon pa, nakapasok sila dun sa isang ghost town, tapos nung gabi hindi daw siya makatulog at nanaginip siya ng masama, no? So, ibig sabihin, may espiritu, no? Pero tandaan po natin, sabi sa unang Timoteo 1:7, na hindi tayo binigyan ng Diyos na espiritu ng katatakutan. So, makikita natin na it is not from God. Hindi po ito galing sa Diyos, no? So, kaya, wag na lang, no? Sa ibang bansa, pinapractice pa rin ito. May mga ritual pa na ginagawa. Kagaya sinabi ko kanina, meron pa silang ritual na ginagawa ng pag-inom ng dugo ng hayop, dugo ng mga manok, no? Ginagawa nila ang mga bagay na masama. Dahil akala nila, gumagawa sila ng masama para labanan din yung masama. No? Parang hindi tama. Dahil parehas lang silang masama, no? So, mali po yun, no? At hindi na tayo dapat magandahan pa sa ganitong bagay. Mga gumagawa ito, pag-pray po natin sila. Makilala nila ang ating Panginoon, no? So, sabihin natin ng maayos sa kanila, na mahal sila ng Diyos, at gusto ng Diyos na makalaya din sila, no? Pag-pray natin, kung may makilala kayo na sumusunod pa dito o nagpapartake pa ng Halloween, pag-pray po natin at share po natin sa kanila ang katotohanan, no? Ako kahit na pagtawan nila ako, basta sinasabi ko sa kanila na ito ay hindi tama, ito hindi biblical, ito hindi nais ng Diyos, kahit na pagtawanan nila ako, okay lang. Masabi ko sa kanila ang katotohanan. Kaya nga ako, nagpasya na ituro ngayon to sa inyo, dahil baka meron pa po na nagpapartake dito, na nakikinig sa atin, mabigyan po kayo ng babala, no, na hindi, wag na po, no? Okay. Pang-apat, mismo ang ating Diyos ay God hates Halloween, no? Psalm 119, mga awit, 119, panghuli na po ito. Psalm 119, verse 104. Ano po ang sinasabi po dito? Psalm 119, verse 104. No? God Himself hates Halloween. Ano po ang sabi? Ito po ang sabi sa verse 4, 104, sa bigay mo mga utos, natamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahalay. No? Namumuhi ang ating Diyos sa mga bagay na mahalay, mga bagay na mali, mga evil ways, no? Yan din po yung sinasabi sa Genesis 6, 5-7. God hates man's evil way. Ayaw po ng Diyos ng daan ng kasamaan, daan ng kasalanan, no? Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Minsan paulit-ulit na lang. Pero okay lang kahit paulit-ulit, basta mabigyan natin ng babala yung mga tao na ang mga bagay na ito
ay hindi nais po ng ating Panginoon, no? Warn them. Bigyan natin sila ng warning kung ano siya nasabi sa Biblia. At panghuli, Ephesians 5, verse 11. Epeso 5, talatang 11. No? Sabi po sa verse 11 na Ephesians 5, verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang binubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Tinan nyo? Sabi, huwag tayong makibahagi. No? Huwag tayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na wala namang binubungang mabuti. Sa halip, ibunyag nyo ang mga ito. So, dapat ipaalam natin to sa marami. Ipaalam natin to sa mga tao. Ipaalam natin to sa mga kakilala nating Kristiyano na nakikibahagi pa sa mga itong gawain. Mga kapatid, ang ating pag-isipan at pakanasain ay mag-glorify natin ang ating Diyos sa ating buhay na ito. No? Yun lang po. Mabigyan ng kaluhuran, karangalan, kalwatian sa pamagitan ng ating buhay ang ating Panginoong Hesukristo. No? So, tandaan po natin yung ating napag-aralan sa gabing ito na mga dahilan kung bakit hindi tayo dapat mag-celebrate ng Halloween. Yun lang po. At manalangin po tayo. Amang banal, dalangin ko nawa ang mga bagay na kanilang narinig ay pasukin nila sa kanilang mga puso at ganapin nila sa kanilang buhay mula sa araw nito, Panginoon. Lord, humingi kami ng tawad kung may mga kasamahan kami, may mga kakilala po kami, maging kaibigan, kapatid sa pananampalataya, o mga anak man ay nakibahagi sa itong gawain. Sorry, Lord. At kung may mga magulang narito na napayagan nila ang kanilang mga anak, humingi po kami ng tawad dahil sa hindi namin pagkaalam ng katotohanan. Datapwat sa gabi ito, maraming salamat dahil po unawa mo sa amin ang iyong mga salita, ang iyong katotohanan. Tulungan mo kami na makasunod sa mga katotohanan na ito. Tulungan mo kami na mula ngayon ay hindi na kami mag-participate sa mga itong gawain. Kahit na sinabi pa ng mga eskwelahan, ng mga guro, o ng mga boss ng company, Lord, tatayo kami sa katotohanan, papaalam namin na kami isang Kristiyano na hindi na dapat makabihagi pa sa nitong gawain. Lord, Ama, alam namin na ikaw ang gusto namin mabigyan ng kaluguran, hindi si Satanas, hindi ang kanyang mga demonyo. We want to glorify God at we want to glorify life. Sa oras nito, maraming salamat sa pagkaunawa, maraming salamat sa kaalaman, at alam namin na ang karunungan at kaalaman ay nagpapalaya. Maraming salamat at sa gabing ito, makalaya po ang aking mga kapatid, makalaya po ang mga tagapakinig namin. Sinasaway ko, tinatakwil, pinawawalang bisa, maging re-renounce ang lahat ng mga masamang gawa ng kaaway sa buhay ng mga tao na nakibahagi dito, sa buhay ng mga kapatid na nakibahagi, maging ang kanilang mga anak na nakibahagi sa gitong bagay. Sa pangalan ni Jesus, sinatakwil namin anumang kapangyarihan ng kaaway sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. At sa oras nito, ang dugo ng Panginoon Jesus ang tumaki po sa amin lahat, sa aming pamilya, sa aming mahal sa buhay, sa aming mga kapatid kay Kristo, sa mga tagapakinig sa gabing ito, matakpan kami ng makapangyarihan dugo ng aming Panginoon Jesus upang anumang gawa ng kaaway ay hindi makapanaig sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakinig, ang mga kapatid po namin na may mga kahilingan sa panalangin, ang kanilang mga sakit at karamdaman, ang mga pangangailangan nila sa pagpapagamot. Lord, we are praying for them. Patuloy na dinudulog namin, Panginoon. Kayo nga po ang magbigay ng kagalingan. Kayo nga po magbigay ng pangangailangan ng bawat isa.
Huwag mo pong pababayaan ang bawat isa sa amin at patuloy, Panginoon, na patuloy kami magpasya sa mga huling araw na ito na sumunod sa iyo. Maglingkod sa iyo, Panginoon, at patuloy kami bigyan namin ng kaluguran at kasiyahan. Salamat po, Ama. Tulungan mo po yung mga kapatid ko na may mga problema, may mga pangangailangan sa buhay, may mga kahilingan sa panalangin. Abutin mo po sila. At sa oras na ito, kayo po magbigay, Panginoon, ng mga katugunan sa kanilang mga kahilingan. Alam namin, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan, hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyo. At patuloy na kaming lahat ay magpatuloy na sumunod at maglingkod sa isang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Banal na Espiritu. Maluwalhati at madakila ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Kayo po mag-ingat, magligtas sa amin, sa aming pamamahinga sa gabing ito, at bigyan mo po kami ng buhay at kalakasan sa araw ng bukas. Salamat po, O Diyos. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, ngayon at magpakailan pa man. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen po, God bless po. Sa mga kapatid po, mag-ingat po tayo sa pagpunta natin sa mga sementeryo. Hindi po masama na bumisita po tayo sa ating mga mahal sa buhay na namatay na, no? Pero yung mga bagay na alam natin na tinuturo sa atin Banal na Espiritu na hindi natin dapat gawin, wag na po natin gawin po, no? Na alam natin hindi tama o mali, no? Wag na po natin gawin, no? Pero hindi po masamang dumalaw sa mga patay, no? Una po, yung gusto ko lang po linawin na halimbawa isa pong pinagbabawal po ng Bible na hindi natin dapat gawin, yung kausapin pa yung patay. Ba, dumalaw kayo sa mga mahal nyo sa buhay, kakausapin mo sila, hello, tatang, hello, ganito, kamusta na kayo? Hindi po, wag nyo na pong kausapin kasi po, ano po yun, wala na po sila doon, no? Alam natin na meron, sabi nga po sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die and after that, judgment, no? Pero yung pumunta doon, paggalang sa kanila, pagrespeto, ibigay po natin sa kanila yon, no? At yung inaalala natin, yung mga bagay na ginawa nila nung sila'y buhay pa, napakaganda po nun alalahanin, no? Yun po. So, mag-ingat lang po tayo. Huwag po kayong magdadala ng mga mamahaling mga gamit o magsuot ng mamahaling mga bagay sa katawan dahil marami po doong mga nag-i-snatch o mga magnanakaw, kaya mag-ingat lang po tayo, no? So, yun lang po, ingatan po tayo ng Panginoon.